Good morning. Pasok na naman. Ito na naman tayo. Tuesday ngayon. Ang typical Tuesday natin. Of course, kailangan mas maaga ng 5 minuto para hindi na nagkakaproblema sa parking. Siguro one of these days, dahil pag maaga tayong pumapasok, imbis na sa kotse tayo magkwentuhan, subukan natin maglakad sa labas. Doon tayo magkwentuhan. Tignan lang natin depende kung makakuha tayo kagad ng parking slot. Hanggang ngayon, wala pa rin sulat na dumarating. Parang yung area namin medyo matagal-tagal na apektuhan ng strike. Ang sarap na gumigising ka ng ganito na mataas yung sikat ng araw. Ayun hindi nyo ang araw sa labas. Malamang ito mahangin yan. Ay, parang ngayon pa lang mamimiss ko tong parking. Kasi yung parking namin, pati yung itong bike rack na to, yung first 3 slot dyan, nakakuha tayo ng slot dyan ng bisikleta. Kasi nung in-install yan, tayo yung mga unang nag-request ng additional bike rack kasi nga wala tayong paglagyan ng bisikleta natin. Prime slot yung nakuha natin. Uy, madami na rin nawala ng nagkaroon na rin ng medyo madami-daming slot ngayon. Siguro nabenta. Yung isa kasi naming kapitbahay dito, retired na siya. Tapos, he's offering services to fix your bike. So, nakikita ko dating ginagawa niya. Nangangalakal siya ng mga bisikleta. Nangangalakal hindi mo alam kung legit ba yun o nagnanakaw. Pero, yun yung ino-offer niyang services sa mga residente dito na kung gusto nyong i-fix up yung syempre, tapos bibigyan na lang siya ng konting pakonsuelo. Pero ngayon kasi, nung tinitignan ko, parang wala nang bike. Yung mga dati na sa kanya, yun yung nawala. So, hindi ko alam kung binenta niya ba or alam mo na. So, yun, sabi ko nga, prime slot yung nakuha natin. Tapos, mawawala sa atin yung lugar. Sayang naman. Dun sa... Ay, siguro, hindi ko alam kung iwan na lang kaya natin yung bike natin dyan. Diba? Para... Kasi hindi ko alam kung dun sa kabila magkakaroon kami ng spot para sa bike rack nila. Meron din naman daw sila doong space para sa mga bikes. Kaso syempre punuan yung mga ganyan pag nakakuha ka lang ng spot, doon ka usually pwede maglagay ng gamit. Nung one time pa nga, nung nagbike ako, alam mo yung tipong umalis ka ng morning, tapos pagbalik mo, umalis ka ng morning dahil nagbisikleta ka pagbalik mo may bike na yung spot mo. Alam mo yung ganun, minsan nakaka-worry Kaya ang ginagawa ko, nag-iiwan ako ng marker doon sa mismong bike spot para alam nila na, uy teka, merong bisikleta talaga nakapark dito, umalis lang kasi nga nagbike tayo. Well anyway, summer na nga siguro yung mga sana magawa natin. Hindi ko alam kung magagawa natin yan over this weekend. Makapag-bike tayo, isama ko kayo dun sa ruta natin. Pero this time around, of course, bibigyan ko kayo ng different perspective. Kasi syempre, meron na tayong ibang gamit na pwede nating magamit sa pag-vlog. So, para lang makita nyo kung ano ba yung mga dito sa Richmond, again, kung ano yung mga lugar na pwede mong puntahan kapag nagbibisikleta ka. Ano ba yung mga parks na available at saka facilities na available kung gusto mong magbike dito sa Richmond, BC. Yan ang gusto kong ipakita sa inyo next
Para again, ako naman na nag-i-encourage pa rin talaga ako na makonsider nyo yung Richmond, BC kapag nagpaplano kayo to migrate in Canada. Kasi yung iba natatakot dahil nga mataas ang cost of living, no, malapit tayo sa Vancouver tayo normally pag Vancouver mataas talaga ang cost of living. Pero kung titingnan mo at makakapili ka naman talaga ng lugar, I think magiging advantageous para sa inyo kung dito kayo pupunta. Kasi nga in my previous vlog, ang dami kong nabanggit na rason kung bakit isa ito sa mga magaganda, kung bakit, ang sabi ko nga, kung bakit ang Richmond ay isa sa mga magagandang lugar na pag-migratean. Dahil number one, madaming Asian dito. In terms of being homesick, mas maa-address at mabilis mong maa-address yung ganyang pakiramdam kapag nandito ka. Dahil maraming, first and foremost, maraming pagkain dito na Asian and groceries stores dito. So pag na homesick ka, mabilis ka makakakuha ng mga cravings mo ng walang kaproblema. So yun, anong oras na ba? It's currently 8:02. And dito nga sa row namin, medyo nagkaubusan na ng parking, kaya medyo nasa dulo na tayo nakapag-park. Kung gusto niyo yung mga ganong klaseng content, feel free to comment down below para malaman din namin kung okay ba sa inyo yung mga ganong klaseng vlog na kung saan fini-feature natin yung mga iba't ibang lugar dito sa Richmond, BC. Kasi nga, talagang ina-advocate natin ang lugar natin Kasi yun yung nag-work sa amin. Hindi ko naman sinasabi na pwedeng mag-work din to sa inyo. Pero malay nyo, baka mag-work to sa inyo. And I wanted to share that as an option sa inyo na mga nagbabalak na either bumisita lang sa Canada or gusto nyong mag-migrate, no? Try to research about Richmond, BC. And this is something na I would vouch for dahil sabi ko nga sa inyo, ang dami naming nakuwang advantage nung dito kami nag-migrate. Isa na dyan, yung sabi ko sa yung proximity sa mga transportation, no? Meron kang train dito, madaming bus station dito, meron din dito yung mga restaurants, no? Lahat ng types of Asian food, no? Meron dito. Something for you to consider, no, as you plan your dream of moving dito sa Canada. So, lunch break natin ngayon. Maglilibot muna tayo dito sa Richmond Center para makapag-unwind naman kahit papano. Hindi kasi natin nakasama si Joyce mag-lunch kanina for break dahil may conflicting meetings kami. Nahuli siya, ako kailangan ko naman mapaaga dahil may meeting tayo ng 1 PM. So maglilibot muna tayo dito sa Richmond Center. Tambay muna tayo dito while waiting for Rogers. Sinubukan natin kontakin. Time to go home. Kung mapapansin nyo, no, parang maagang nag-uwi yung mga tao dito sa amin. Labas ko pa lang 5:03 pero sobrang dami ng bakante sa parking lot. Maybe because dahil malapit lang talaga or dahil summer. Kaya yung mga tao excited na lang umalis, lumabas, mag-enjoy essentially. Dahil alam mo naman, napakaganda ng sikat ng araw. 'Di ba? Kanina naglakad nga ako sa mall. And then nag-canvas na rin ako ng service for internet. Kasi ang sabi sa amin yung existing provider namin, natapos na daw yung 2-year contract namin. So essentially, nung nakita namin yung upcoming bill, ang taas. Parang lumalabas $100+ a month. And so buti na nga lang tumawag ako kagad, no, para malaman natin ano ba yung options natin, ano ba yung pwede nating ma-avail, pwede ba nilang ma-retain. Kasi typically or historically nire-retain naman nila yung existing rates upon request.
Pero this time around, siguro dahil binili sila ng Rogers, kasi currently I'm with the Shaw. So nung binili sila ng Rogers, parang hindi na available yung plan namin. Parang yung current plan namin is 300 Mbps. We're paying $60 per month. And then on top of that, plus taxes and everything, lumalabas 67 lang ang binabayaran namin for the internet service. Now, hindi na raw available yon. Since binili sila ng Rogers, ang available plan na lang would be 250 gigs, 500 gigs, at saka 1 gig in terms of speed. Ngayon, nung pumunta ako dun sa T-Booth shop, na kung saan nakakita ko ng meron silang tinatawag na Father's Day promo. So sabi nila available daw yung promo na yon up until Father's Day. Ang sabi nila kung mag-a-avail ka, and this is with Shaw ha, this is with Shaw Rogers / Rogers pa rin. Meron silang promo, ang speed is 1 gig. Mabilis yun, no? Doble the existing speed. The current price for that is $70. Ang promo price nila is I believe $65. Yun yung promo price. Now, ang sabi sa akin, bibigyan daw kasama yan ng $150 na credit. So yung $150 divided by 24 months, lumalabas $6. E di, suma total nun, ang babayaran ko lang is $59 every month, di ba? Di ba mura yun? $59 per month, 1 gig, $70 siya. If my memory serves me right, $70 naka-promo at 65, and then $150 credit, so that's $6 less, $59 na lang siya plus tax. Actually, mas mura pa nga daw yun kapag mag-auto deposit ka. So, alamin natin kay Joyce. Tignan natin kung okay sa kanya yung ganong promo. Yun nga lang, hindi ko alam kung available yun doon sa makakausap ko online. Nakaschedule kasi ako na tawagan nung call center rep tomorrow by lunchtime. So hopefully makausap natin siya, and therefore ma-finalize natin kung available ba sa kanila yung ganong promotion. Kasi hindi ko alam kung ano ba yun, in-store promotion lang ba yun, or pwede kong i-avail yun sa doon sa system nila. So yun, dito na tayo, pasok lang natin yung mga gamit natin para wala tayong binibitbit. Kanina nga pala, napadaan ako sa Old Navy. Kasi sa Old Navy, pag halimbawa may sale, no, yung mga t-shirt, yung dating binibili namin na t-shirt sa Old Navy, ang price niyan ranges from $7 to $8 lang. Yun lang yung typical price ng t-shirt. Alam mo naman tayo, medyo matipid tayo. Kaya yung mga t-shirt natin, ganun lang yung presyo. Yung mga ganung presyo dati, ngayon lumalabas na, I think $12. Ganun na yung presyo nila. Wala na yung, gone are the days na merong mga t-shirt that are less than $10. No? So nakakalungkot na ganun na yung mga available price ng mga t-shirt. Wherein, kinagat naman natin kanina, nakabili tayo ng isang t-shirt at $12. Original price was $16, I believe. Not bad. Siyempre, nag-unwind ka na nga lang. Bumili ka pa, gumastos ka pa. Napagastos ka pa talaga. Sana available yung ganong promotion doon sa system ng makakausap natin bukas. Para ma-confirm na rin natin. And then kanina nga, parang 2 beses akong na-cut doon sa aking pagtawag. Kasi meron pa tayong pending amount na kailangan nating bayaran sa Rogers na pinapa-waive natin yung interest. So, hindi pa natin nakakausap, but we'll see kung pwede natin magawa yun tomorrow or even mamaya.
Ayan, dito kami sa school carnival. Nag-face painting ang bata. Gusto daw niya ng rainbow number blocks. You happy, Clark? Sige, mamaya na lang natin ipapakita yung finished product niya. Ayan. That's so cute, Clark! Good. Go side. Wait. Close it. Grab your finger. And open it. Grab one. You're doing well. But I want to teach you guys. Anyone heard about three-card laundry? Yes. Do you know the game? You heard of it. You heard of that. But do you know the rules? Don't worry. I'll tell everyone. So I have 3 cards here. How many black I have? I have 2 black. But do you know why it's always on the right? Because women are always right. You know that later. Don't worry. Okay, I'll do it easier. This time, I'll put down 1 card. Just here. Stay for a second. And I have 2 cards. City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down. City of mine, how I love the city